Nagkakainitan si President Donald Trump at ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu kaugnay ng ceasefire deal na nilagdaan ng panig ng Amerika at ng Iran. Dumating pa sa punto na parang nagkukwenta na si President Donald Trump sa Israel. Pero ayon sa Israel ay may karapatan silang questionin ang ceasefire ng Amerika at ng Iran dahil ang nakasalalay dito ay ang lahing mga Hudyo. Totoo kaya ang mga kumalat na balita na sinasabing si US President Donald Trump lamang ang tanging presidente ng Amerika na nagsabing he will bomb Israel? Yan ang ating pag-uusapan sa bidyong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang bidyong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay June 19, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito mga kaibigan ay ang namumuong sigalot sa pagitan ni President Donald Trump at ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu kaugnay mga kaibigan sa ceasefire na nilagdaan ng kampo ng Amerika at ng Iran. Bagamat napakagandang pakinggan mga kaibigan na nagtapos na ang digmaan sa pagitan ng Amerika at ng Iran at malaki rin ang epekto nito sa buong mundo lalong-lalo na sa kalakaran ng oil petroleum product. Pero ang ceasefire na ito mga kaibigan ay nababalot ng isang napakalaking kontrobersiya. Marami ang mga nagsasabi na napilitan na si President Donald Trump dahil ramdam na medyo humina ang puwersa ng Amerika dahil sa pakikipaggera nito sa Iran. Meron ding mga nagsasabi na medyo dihado ang United States of America sa kasunduan na kanilang nilagdaan. Si Benjamin Netanyahu ngayon mga kaibigan ay kumukundina sa ceasefire agreement ng Amerika at ng Iran. Iginigiit kasi ni Netanyahu na dahil dito ay tila walang naipanalo ang United States of America at Israel sa kanilang gera. Dahil hanggang ngayon ay wala pang sinasabi ang Iran kung ano ang kanilang ginawa sa kanilang uranium enrichment. Pero nangako na ang Iran na hindi na sila magsasagawa ng kanilang nuclear weapon. Pero mga kaibigan, duda dito si Prime Minister Benjamin Netanyahu dahil isa rin sa kanilang agreement ang tinatawag na walang pakialamanan. Ibig sabihin, walang pakialam ang Israel at ang Amerika sa kung ano ang gagawin ng Iran mismo sa loob ng kanilang bansa. Ganon din ang Iran, hindi sila makikialam sa Israel at maging sa United States of America. Diyan sa kasunduan na yan, pumapasok si Benjamin Netanyahu na walang pakialamanan. Paano kung merong gawin ang Iran at ipatuloy ang kanilang nuclear weapon project dahil hindi pa nga isinusuko ang kanilang uranium enrichment. Ang uranium kasi mga kaibigan na isang napaka-importanting sangkap para magsagawa ng nuclear weapon at mga ballistic missiles. Hindi pa ito isinusuko. Ano ang ibig sabihin nito? Yan ang inilalabas na samang loob ni Benjamin Netanyahu. At isa pa sa mga kini-question mga kaibigan ni Benjamin Netanyahu, kasama kasing inilagdaan ng Amerika at ng Iran na huwag nang atakihin ang Lebanon. Ang Israel mga kaibigan patuloy kasi sa kanilang mga ginagawang pag-atake sa Hezbollah ng Lebanon. Ngayon, nagkasundo ang Amerika at Iran tungkol sa Lebanon pero wala doon ang Israel. Marami ang mga nagsasabi na ito ay tila insulto para sa Israel. Can you imagine ang nagpirmahan Amerika at Iran samantalang Israel ang umaatake sa Hezbollah ng Lebanon? Iginigiit ni Netanyahu dapat kasama ang Israel sa kasunduan. Pero alam nyo ba mga kaibigan na sa mga pagkwestiyon ni Benjamin Netanyahu sa kasunduan ng Amerika at ng Iran, sumagot na si Donald Trump. Ayon sa headline ng The Times of Israel, Trump suggests Israel in no place to criticize Iran deal since it backed out
on 2020 strike on Soleimani. Nako, kinwentahan ngayon ni President Donald Trump si Benjamin Netanyahu. Ayon sa kanya, wala daw sa lugar si Benjamin Netanyahu upang questionin ang kanilang agreement sa Iran. Lalong-lalo na noong taong 2020, hindi raw sumama ang Israel o nag-back out ito na kitilin ang buhay ni Soleimani. Si Soleimani, mga kaibigan, ay ang nakaraang Iranian general pero na-target din ito ng American forces. At ang malubha, mga kaibigan, meron pang isang napakasakit pakinggan sa tenga para sa Israel ang sinabi ni Donald Trump. Ayon kasi sa kanya, without me, there would be no Israel. Para bang pinapatunog ni Donald Trump, mga kaibigan, na kung wala ang Amerika ay wala na rin ang Israel. Dito, mga kaibigan, ay maraming mga Israeli officials ang nagalit sa mga pahayag ni President Donald Trump. Meron pa ngang mga nagsasabi na kung wala ang Israel, wala din daw ang United States of America. Binabaliktad. Pero ang isang maliwanag na balita, mga kaibigan, hindi maganda ang ugnayan ngayon ni Prime Minister Benjamin Netanyahu at itong si President Donald Trump dahil sa agreement nito sa Iran. Ngayon, meron namang kumalat na balita na di umano sinabi ni President Donald Trump na kanyang aatakihin o bobombahin ang Israel. Malaking balita yan. Kaya, mga kaibigan, hinanap ko agad kung ito ba ay may katotohanan. Ito ay nabasa ko lang, mga kaibigan, sa social media. Ganito ang kanilang sinabi, Trump is first man in US, I will bomb Israel. Malaking balita yan. Kaya naman, agad na naghalughog sa internet ang usapang banal kung ito ba ay may katotohanan. Hinanap ko ang mga headlines ng mga katiwa-tiwalang mga news agencies sa iba't ibang panig ng mundo. Pero ang aking natuklasan, walang sinabing ganyan si President Donald Trump. Lumalabas na talagang napakaraming mga fake news na kumakalat sa iba't ibang platform. Pero ang maliwanag, mga kaibigan, sinabi ni President Donald Trump na kung wala ang Amerika, wala ang Israel. Yan, mabigat na salita yan, mga kaibigan. Pero ang tanong lang, mga kaibigan, itong pagbabangayan ni Netanyahu at ni President Donald Trump, totoo kaya ito? Hindi kaya ito ay drama na naman ni Prime Minister Benjamin Netanyahu at ng Amerika? Kunwari, hindi sila nagkakasundo sa agreement nito sa Iran. Pero sa bandang huli ay ayos din pala. Hindi ito ang unang pagkakataon. Marahil isa ka sa mga nakakasubaybay sa mga pangyayaring ito na kahit na noong kasagsagan ng gera ng Israel, Hezbollah at ng Gaza, isa si President Donald Trump na kumukundina sa mga pamamaraan ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na kunwari galit siya pero kalaunan, mga kaibigan, ay ayos lang pala at suportado pa ito. Kung kayo naman ang tatanungin, mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa usaping ito? Ipaalam ang inyong mga komento at opinyon dyan sa comment section. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.